Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7591-7615. Kabanata 7571. Ang biglaang pangyayari ay natakot sa mga powerhouse at matataas na awtoridad ng Doom Race, na napaluhod, desperadong humingi ng awa. Hindi nagpakita ng habag si Wyatt. Hawak ang Chaos Hunlorn Sword sa hindi kapani-pani walang bilis, ang kanyang mga welga ay tumagos sa larangan ng digmaan, na pinugutan ng ulo ang kanyang mga kaaway. Namatay ang mga nakatataas na awtoridad ng Doom Race, ang mga lord ng 53 universo, at humigit kumulang 80 Great Elder. Sumabog ang kanilang mga bangkay na walang ulo, nagkawatak-watek ang kanilang mga gintong katawan. Ang snow ay umiikot sa hamog habang ang mga labi ng mga patay ay nagkalat na parang abo. Ang Lords and Heavenly Paths of the Doom Plane, na nakapila sa plaza, ay napabuntong hininga sa takot. Nang masaksihan ang massacre na ito, kinilig si Thea. Pinatay niya talaga silang lahat. Hindi tama. Tama na, sabi ni James, tumingin kay Thea. Nanalo ako. Hindi iyon ang punto. Inilibot ni Thea ang kanyang mga mata. Pinatay niya ang lahat ng nabubuhay na nilalang na ito at wala ni isang pinagkakatiwalaang tenyente ang iniwan. The Doom Race. James interrupted. Sabi nila Wyatt is a fool, but he isn't. He just cares too much about his loved ones. Napag-usapan na namin ang tungkol sa Greater Realms at ang malawakang reforma na kailangan nito. Para kay Wyatt, ang Doom Race ay nakagawa ng napakaraming masasamang gawi. Kailangan nila ng matinding pagbabago kung gusto nila ng bagong simula. Si Wyatt ay isang powerhouse, kahit na kung minsan ay kumikilos siya tulad ng isang oaf. Gayunpaman, sa sapat na pagsasanay, maaari niyang gisingin ang kanyang talento para sa pamamahala. Napabuntong hininga si Thea. Kaya pala sobrang pinahahalagahan yon ni Zizzle. Kaya itinulak mo siya ng husto. Oo, tumanggong si James. Sa totoo lang, si Wyatt ay isang mas mahusay na pinuno para sa Jade Mora Empire kaysa kay Truett. Siya ay ipinanganak upang maging isang administrator, habang si Truett ay isang ipinanganak na mandirigma. Iyan ay malupit, umiling si Thea. Mga lalaki. Tapos na ang laban. Hinawakan ni James ang kamay ni Thea. Dapat nating hayaan siyang muling ayusin ang hierarchy ng Doom Race ngayon. Saan tayo pupunta ngayon? Nagtatakang tanong ni Thea. Medyo naiinis, sumagot si James, oras na para tuparin mo ang iyong salita. Hoy, hindi, nagpupumigla si Thea. I didn't say yes. Pwede ko bang bawiin? Pwede ba hindi ko nagawin? Hoy, kahit konting oras lang para maghanda. Kinaladkad siya. Sa ilalim ng kamay na bakal ni Wyatt, muling nahubog ang hierarchy at mga panuntunan ng Doom Race. Pinili ang mga bagong banal, at napunan ang mga posisyon. Ang Doom Race ay isinilang na muli, tumataas sa meteoric prominence. Sa loob ng maraming taon, tinawag silang pinakamalakas at pinakauhaw sa labanan sa Greater Realms. Sa kawalan ng Chaos Temple, nakatayo si Quattro sa harap ng isang kumikinang na upuan, ang kanyang mga mata ay dilat na parang mga platito. Para siyang binangungot. Sa kanyang likuran, isang lalaking nakabaluti ang mabilis na nagsabi, Marshall, marahil ay dapat kang umupo para dito. Tinalikuran siya ni Quattro nang hindi lumingon, huminga ng matigas. Don't call me that. A new Doom Race will rise to prominent. We'll have to bust our asterisk S's if the Dark World is to command them. Napailing si Quattro sa kanyang kapa at lumingon. Pakinggan mo ang utos ko. Bukod sa Doom Race, lahat ng sekta, orthodoxies, at legion, kabilang ang aking 16 na guards, ay lalahok sa isang grand tournament. Kunin ang kalahati ng mga divine tools at transcendent divine tools mula sa treasury ng aking tirahan. Sila ang magiging mga gantimpala para sa grand tournament na ito. Gusto kong ang mga nabubuhay na nilalang ng Dark World ay nasa sabik na sumali. Mayroon lamang isang patakaran para sa grand tournament na ito. Maaaring gumawa ng tama.
Ang malakas ay gumagawa ng mga patakaran. Ang sino mang makapasok sa pagpili ay magiging bahagi ng pinakamalakas na legion ng Dark World. Humakbang pasulong si Quattro, nasa likod ang mga kamay. Walang pangalan para sa dakilang hukbo na ito hanggat hindi nila napatunayan ang kanilang sarili sa labanan. Saka lamang ako magsusumamo sa kanyang kamahalan para sa isang pangalan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7572. Quattro ay nag-iwan sa mga powerhouse ng Dark World na walang pagpipilian kundi ang lumuhad at sumunod. Ito ay naging malinaw, ang kanilang marshal ay hindi na magpapahinga sa kanyang mga tagumpay. Sa halip, nakatakda siyang isulong ang madilim na mundo sa bagong taas. Samantala, kinaladkad ni James si Thea sa Chaos Temple at nagmadaling sinimulan ang kanyang mga aktibidad. Namula ang mukha ni Thea dahil sa pagmamadali. Hindi mo ba iniisip na medyo hindi nararapat, mahal? Ungol niya. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong ni James. Medyo nahihiya, sumagot si Thea. Ibig sabihin, ito ang Chaos Temple. Sagrado ito sa Doom Race, at gusto mong gawin natin ito dito. This spot is perfect. It's well hidden. We can handle things here, giit ni James habang hinahagis niya ang pinagmumulan ng landas at nag-set up ng magic circle sa entrance. Nang makitang determinado si James, napailing na lang si Thea. Fine, but if Wyatt asked, you're explaining. Itinalaga mo nga siya, after all. Nahihiyang naghubad si Thea. Walang kamalay-malay si James nang ang huling piraso ng tela ay nahulog mula sa kanyang balat. Ngunit habang inilabas niya ang isang kumikinang na scroll at inilabas ito sa hangin, siya ay nanlamig. Napakaganda ni Thea, at naramdaman ni James ang pag-akyat ng kanyang dugo. Sigurado ka ba dito? Bulong ni Thea. Anong ginagawa mo? Tanong ni James na nakakunot ang noo. Hiningi ko lang ang tulong mo. Bakit ka nakahubad? Baka sa mukha ni Thea ang pagkabigla nang iangat niya ang kanyang ulo. Darling, ganyan ka na ba kadesperado? Tanong ni James, nagbitiw. Dapat ba nating gawin iyon dito? Dahil sa pagkabigla, galit na tinapakan ni Thea ang kanyang paa. Ginagago mo ba ako, Jamie? Akala ko ba sinabi mong gagawin natin dito? I mean business, bahagyang nagkibit-balikat si James. Negosyo. Bakit ang liit mo? Galit na napabuntong hininga si Thea, sabi mo oras na para tuparin ang salita ko. And I meant every single word, seryosong giit ni James. Hindi lang kaagad. Anong gusto mong gawin ko? Nangingilid na ang luha ni Thea. Ang ibig kong sabihin ay kailangan nating ihiwalay ang Dark World mula sa Greater Realm ang ating base ng mga operasyon. Hindi ko ito isusuko kay Wuya. Isa sa aktibo ko ang Zirconia Path Scroll at ihihiwalay ang Tai Chi World gamit ang Zereus Hosif Brush. I need you to protect me, paliwanag ni James. Gustong hampasin ni Thea ang ulo niya. Yung ibig sabihin, ang malaking bagay na iyon. Lagi siyang nagsasalita na parang dirty business ang ibig niyang sabihin. He's a jerk. Huwag ka na lang tumayo dyan, darling. Isuot mo ang sarili mo, or I can't focus on the job. Oh, bibigyan kita ng trabaho. Napabuntong hininga si Thea, sinipa si James bago niya ikanaway ang kanyang kamay, muling nagbihis, at umalis. Oh, tara na. Inosenteng tumawag si James, kailangan ito ng mga lalaki sa Dark World. Upang malutas ang Lear Tribulation. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7573. Nalipat ang eksena sa Yin Void sa Dark World. Si Jacopo, sa kanyang anyo na Waitara, ay nakaupo na naka-cross-leg sa tuktok ng bundok sa likod ng Zaveche Temple. Ang banal na Taoism na liwanag ay umikot sa paligid niya, na nagbigay sa kanya ng hangin ng kabanalan. Sa kanyang harapan, lumuhad si Lord Goyo na parang isang banal na mananampalataya. Tila hindi siya kikilos maliban kung si Jacopo ang nagbigay ng utos. Bagamat may hinala si Gladwin, Guardian, at ang iba pa at tahimik na naglunsad ng ilang pagsisiyasat, hindi mangangarap si Lord Goyo na magkaaway hanggat wala silang konkretong ebidensya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Jacopo, humanda ka sa paglipat sa isang bagong tahanan, Kieran. Nanginginig, nagtanong si Lord Goyo, pakiusap, Path, maaari ko bang malaman ang dahilan ng pagkilos na ito? Tinatanong mo ba ako?
Kumunat ang noo ni Jacopo. Hindi, marahas na umiling si Lord Goyo. Ang ibig kong sabihin, ang Yin Void ay ang pinakamagandang taguan sa lahat ng Greater Realms. Kung hindi ka kikilos, lahat ng itinayo mo ay masisira, putol ni Jacopo. Umayo si Lord Goyo, nakasulat sa buong mukha niya ang pagkabigla. Great Path, ibig mong sabihin. Pumikit si Jacopo at dahan-daang tumango. Bumalik na siya. Nanginginig, nauutol na sabi ni Lord Goyo, bumalik na si J. James. Kung ganoon ay malamang na kinuha niya ang posisyon ng Supreme Path. Walang dapat ipag-alala. Nagkunwaring misteryoso si Jacopo at ngumuso. Kalahating lang ng kanyang pangunahing sarili ang nakabalik. Ang kalahati ay nakulong sa Huya Palace. Hindi siya makakatakas ng ganoon kaga. Ang katiyakang iyon ay nagpakalma kay Lord Goyo, ngunit kahit kalahati lang ng pangunahing pagkatao ang nakabalik, haharapin pa rin niya ang isang mahirap na labanan. Maaari rin itong masira ang Great Battle na pinaplano niya. Wala tayong gaanong oras. Lahat ng nasa Yin Void ay dapat ilipat palayo sa Dark World, sabi ni Jacopo. Ang kalahati ng kanyang pangunahing sarili ay nasa madilim na mundo. Kumunat ang noo ni Lord Goyo. Great Path, sisirain ba niya ang Yin Void? Sa akin dito, hindi sa ngayon, confident na sabi ni Jacopo. Gayunpaman, siya ang Panginoon ng madilim na mundo. Mayroon siyang sapat na kapangyarihan upang putulin ang mga komunikasyon sa outer world. Ginawa siyang governor sa kanyang imahe, oo. Itinulak na siya sa harapan ngayon. Ang karamihan sa mga nilalang sa Greater Realms ay kinuha iyon bilang katotohanan, kaya dapat nating gamitin ang pirasong ito at kunin ang Greater Realms para magamit ang kanilang providence. Noon lang ako makakabawi ng mas mabilis at maibabalik ang aking Supreme Path Power. Saka ko lang masisira ang mga sumasalungat at maibibigay sa Health Realm ang kapayapaang nararapat dito. Nag-isip si Lord Goyo. Panahon na para kunin ang Greater Realms. Ang lahat ng mga paghahandang ginawa ko sa Yin Void ay hindi maaalis ng kanyang pangunahing sarili, lalo na kapag nasa kalahati lang siya. Tumingin siya kay Jacopo. Mayroon lang akong isang tanong. Gamit ang aking kasalukuyang lakas, maaari ko bang alisin ang kanyang pangunahing sarili? Kahit kalahati nito. Hindi ito magiging madali, malungkot na sabi ni Jacopo. Nakuha na niya ang The Three Treasures and Five Spirits, after all. Gayunpaman, kasama ako rito, hindi siya maglalakas loob na kunin kami kung mayroon lamang kalahati ng kanyang pangunahing sarili. Habang may pagkakataon tayo, kailangan nating simulan ang Great Battle. Kung ang kalahati ng kanyang pangunahing pagkatao ay lumabas sa Huya Palace at sumanib sa kalahati, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon sa labanan. Matagal na nag-isip si Lord Goyo bago tumayo. Agad kong gagawin ang mga utos mo. Kunin mo ito. Ikanaway ni Jacopo ang kanyang kamay, at isang itim na elixir ang dumausdas papunta kay Lord Goyo. Hinawakan ni Lord Goyo ang elixir, at isang alon ng masangsang na amoy ang umanib sa kanya. Kumunat ang mga pisngi niya habang nagtatakang nagtanong, ano ito? Kainin mo yan. Kumunat ang noo ni Jacopo. Ilalayo ka nito sa radar ng kanyang Chaos Yin Yang Eyes at Zen. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7574. Excited, nanlaki ang mga mata ni Lord Goyo habang mabilis niyang itinaas ang itim na elixir. Ang elixir ay walang anumang kislap at hindi kapansin-pansin tulad ng isang payak na bato. Naglabas ito ng masangsang na amoy at walang pakiramdam na katulad ng isang tipikal na elixir. Anuman, kung idineklara ng landas na ito ay nakakain, si Lord Goyo ay kailangang sumunod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinubo ang elixir sa kanyang bibig. Ang napakabangong pabango ay bumalot sa kanyang utak, na pumipigil sa kanyang paglunok. Lunukan mo, udyok ni Jacopo. Please, kumunat ang mga pisngi ni Lord Goyo. Great Path, bakit ang lasa ng elixir na ito ay parang dumi ng kambing? Ang tanga mo. Nagmura si Jacopo, manggahas ka bang ikumpara ang pagpapala ko sa karumihan? Nakaluhod, nagawa ni Lord Goyo na lagok ang elixir, pinipigilan ang kanyang labis na pagkasuklam. Pinagmamasdan siya ni Jacopo na nagre-retch, halos hindi nagpipigil ng tawa. Mahusay na landas, nabigla si Lord Goyo. Ang sarap, pinisil niya ang kanyang ilong, lalo pang nag-uutol. Grabe, ay ang may-ari.
Tama na. Kinawian siya ni Jacopo. Magtrabaho ka na. Wala kang maraming oras. Tumayo si Lord Goyo, nanginginig pa rin at nanginginig, ngunit yumuko siya kay Jacopo bago tumakas sa eksena. Nang makaalis na siya, hindi na nakapagpigil pa si Jacopo. Hinampos niya ang kanyang mga binti at tumawa ng malakas, sa huli ay naghahabol ng hininga. Isang phantom light ang dumaan sa kanya, na nagpapakita ng isang mapang-akit na nilalang na may belo ang mukha. Ano ang ibinigay mo sa kanya? Ang tinanong. Tumawa ka na parang baliw. Sabi ni Jacopo sa pamamagitan ng kanyang pagtawa. Nakakuha ako ng ilang dumi ng goathorn kanina. Nagpatuloy siya sa pagtawa. Ang nakatalukbong na inilibot ang kanyang mga mata. Tumigil ka sa pagtawa. Ang iyong ama ay nagpadala sa iyo dito para sa isang layunin, at ang pagbibiro ay hindi bahagi nito. Huwag mong ilantad ang iyong sarili. Alam ko. Tumawa si Jacopo. Pero sa tuwing iniisip ko ang reaksyon niya, hindi ko mapigilan. Muli siyang humagalpak ng tawa. Tumigil ka sa pagtawa. Pinandilatan siya ng nilalang. Bakit mo siya pinakilos at bigla na lang tumawag para sa Great Battle? Handa na ba ang Jade Mora Empire? Oh, mahal. Isang nakangiting Jacopo ang nagwagayway ng kanyang kamay, nag-abot ng kumikinang na scroll sa nakatalukbong na nilalang. Kinuha ng taong nakatalukbong ang balumbon at binasa ang nilalaman nito. Napalitan ng gulat ang ekspresyon niya. Ang iyong ama ay winasak ang madilim na mundo. Sa wakas ay naayos na ang sarili, tumanggaw si Jacopo. Hindi ako tuso gaya niya, kaya wala akong ideya sa dahilan nito, ngunit siya ay ama. Ang kanyang salita ay batas. Pagkatapos ay tumingin siya sa nakatalukbong na nilalang. Muli, kapag umalis ka sa Voided Niyin na Tita Lucille, kakailanganin mong makarating sa Great Historial Land ASAP. Hindi na kita kayang itago ng mas matagal. Mas malakas na ngayon si Lord Goyo kaysa sa akin. May tatago kita saglit salamat sa pinagmumulan ng landas na ibinigay sa akin ng ama, ngunit ito ay isang stopgap measure. Hindi. Umiling si Lucille. You're too young and too impulsive. I can rein you in if I stay. Binigyan siya ni Jacopo ng isang side eye at ngumiti ng mapait. Binabantayan mo ako para hindi ko guluhin ang plano ni Papa. Guya reincarnation sorum is. Hindi madaling i-produce, Lucille. Sinaman ng tingin si Jacopo. Si Lord Goyo ay hindi. Tanga. Si Gladwin at Guardian ay nag-iimbestiga sa iyong kaso ngayon ay hindi na lang pwedeng umalis. Fine, sabi ni Jacopo na may pagbibitiw. Mabubuting bata lang kami kung makikinig kami sa inyo. Hindi nakaimik si Lucille. Dapat tayong pumunta ngayon. Dahan-dahan si Jacopo. Tumayo. Ako ang reincarnation sorum ng Wait Arapath. Dapat kong pamunuan ang retreat at hayaan ang mga tagasunod ni Lord Goyo na umalis sa Void Niyin upang ang plano ni Ama ay magpatuloy ng maayos. Gustong makipagtalo ni Lucille, ngunit kinawayan siya ni Jacopo at inilagay siya sa kanyang imbakan. Pagkatapos ay mabilis niyang isinakay ang kanyang Path Lotus patungo sa kawalan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7575. Back in Great Historial Land, ang Lyzia, Rebella, at Zizel ay kino-compile ang lahat ng impormasyon mula sa Greater Realms. Kasunod ng pag-recall ng Jade Mora Empire's Guardians, Realm Lords, at Heavenly Paths, ang Greater Realms ay nakaranas ng power vacuum. Ito ay sa pamamagitan ng walang laman na ang Peking James na winasak ang mundo ng Tai Chi sa mga piling nilalang na kanyang nilinlang. Kinuha niya ang hindi mabilang na mga sekta at ginawa ang mga ito sa kanyang mga sakop. Ngayon, lumalakas na ang Peking James at ang kanyang hukbo. Kasama ang mga puwersa ng Skybridge, papalapit sila sa Forlat Land. Maaaring palayasin ng mga depensa ng Forlat Land ang anumang bagay na mas mababa sa Declan rank, ngunit anumang higit pa rito, mahihirapan silang huminto. Higit sa lahat, binawi ni James ang Yonderverse Tower ni Rebella. Kung wala ang biyaya ng Yonderverse Tower, ilang oras na lang bago kinuha ng huwad na hukbo ni James ang Forlat Land. Si Wera at isang Zeklan rank Legion ay nakikipaglaban sa First War King at sa First Zerion Dragon Army. Si Makara at isang Xerxo Declan rank Legion ay nakikipaglaban sa Fourth War King, the Seventh War King, at the Empire's Royal Guards. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Lyzia. Napatingin siya kina Rebella at Zizel. Smokescreen.
Ang tunay na trump card ay ang Yitro Declan Rank Legion ng Peking Commander. Tumango si Rebella. Yitro Declan Rank Legion. Sila ang mga tunay na elite ng Greater Realms, pero walang oras na magpakawala sa awa sa sarili, putol ni Zizzle. Kung makikipaglaro tayo, kailangan nating gumawa ng isang perpektong trabaho. Huwag hayaan silang isipin na ang Forlat Land ay madaling biktimahin. Kami ang pangunahing offensive squad. Ang Great Historical Land ay ang huling linya ng depensa, kaya dapat paliitin ng Forlat Land ang mga numero ng kaaway hanggang sa kalahati na lang ng kanilang mga sundalo ang natitira. So, proactive route ang tatahakin natin. Nahuli si Lizia. Oo, tumango si Zizzle. I have an ambush squad at my disposal. Not many, only about 30,000, but they're all Yitro Declan ranks, including 800 Soma Declan ranks, though their new Rebella looked at him na parang nakakita ng multo. Kailan mo pa na-assemble ang squad na iyon? Ito ay makapangyarihan. Doomrace, hinayla ni Lizia si Rebellanet at tumingin kay Zizzle. Patayin sila hanggat maaari, hindi nila malalaman, at huwag saktan ang kanilang mga kaluluwa, o hindi sila makolekta ni Yaretzi. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan natin ng isang makapangyarihang figure na mahusay at alam kung kailan titigil, sabi ni Zizzle ng tahimik. Wala dito sina Truat at Zitlali, habang si Wyatt ay ipinadala sa Dark World. WHO. Sabay na tanong ni Rebella at Zizzle. Zovian Bentley. Makapangyarihan siya para maging nangungunang War King, pero tumanggi siya. Nagpalitan ng tingin si Rebella at Zizzle at tumango. Siya ay isang mahusay na pagpipilian. Sasabihin ko sa kanya na pumunta, sabi ni Lizia. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumipad si Zovian at ikinulong ang kanyang kamao sa mga babae. Mga kababaihan, isang malaking pagbabago ang dumarating sa Greater Realms. Natigilan ang mga babae. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7576. Ibinaba ni Zovian ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang Tai Chi diagram sa hangin, ngunit ang isda ng yin-yang ay nahati sa dalawa ng isang malakas, sagradong radiation. Ang itim na yin fish ay dahan-daang humiwalay sa yang fish. Ito ang orihinal na modelo ng Tai Chi World, ngunit halos hindi naramdaman ng mga nilalang sa loob ang paparating na sakuna. Nakatitig sa modelo, biglang napabuntong hininga si Lizia. Ang guro ay gumagawa ng kanyang hakbang. Pinaghiwalay ba niya ang Tai Chi World? Kumunat ang noo ni Rubella. Hatiin ito sa kalahati. Hindi. Tinitigan ng mabuti ni Zizzle ang Tai Chi diagram. Siya ay naghihiwalay sa madilim na mundo mula sa Tai Chi World. Nagulat si Rubella. Bakit? Nagpalitan ng tingin sina Lizia at Zizzle ngunit walang sinabi. Alam nila ang dahilan, ngunit ang pagsasalita nito ng malakas ay hindi isang opsyon. Pagkatapos, tumingin si Zovian sa mga babae. Malapit na malalaman ng peke ang tungkol dito. Kung tama ang mga deductions ko, nasa Dark World ang base of operations ni Lord Goyo. Balak ba ni James na harapin si Lord Goyo mag-isa? Hindi niya kailangang harapin mismo si Lord Goyo, pagmamalaki ni Lizia. Kung nagawa na ng guro ang kanyang hakbang, dapat tayong tumulong. Tinuro niya si Zovian. Tulad ng napagkasunduan namin, mamumuno ka sa isang ambush army na 30,000 malakas. Kailangan ka naming pumunta sa Open Siba at pigilan ang peke at ang kanyang Yitro Declan Rank Legion hanggang sa matapos ng Master ang paghati sa Dark World. Mayroon kang isang trabaho papatayin, sabi ni Zizzle kay Zovian. Tanggalin ang pinakamarami sa kanila hanggat maaari, anuman ang halaga. Kapag mas marami kang pumatay, mas matutulungan mo ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms at ang kanyang kamahalan. She looked at Lizia. Upang mapahusay ang pag-atake at pagiging epektibo ng ambush army, iminumungkahi kung magpadala tayo ng 2 Declan Mahayana para sa suporta. Maaari nilang harapin ang peke. Saglit na nag-isip si Lizia at ikan-away ang kanyang kamay. Si Lord Zende at Lord Yerovale ay nagpakita. Kailangan ka naming sumama kay Zovian. Sundin ang bawat utos niya. Nagpalitan ng tingin sina Lord Zende at Lord Yerovale, sa Yumoko. Huminga ng malalim si Zovian at same time na nagtanong, any other orders? Bugbugin sila ng brutal hanggat kaya mo. Ganon din sa mga pagpatay, sabi ni Zizzle. Ngunit panatilihing buo ang kanilang mga kaluluwa kung maaari mo.
Hindi mo kailangang kolektahin ang kanilang mga kaluluwa, dagdag ni Lizia. Patayin mo na lang silang lahat. Huminga ng malalim si Zavian. Kahit nalilito pa rin, tumanggo siya ng may determinasyon at umalis kasama ang pares ni Declan Mahayanas. Pagkatapos, hinayla ni Rubella sina Lizia at Zizzle. Ladies, hindi ako kasing talino niyong dalawa. Maaari ba ninyong sabihin sa akin kung ano ang ginagawa ng guro? I don't like that tone. If you call us old again, I'll call you Lola. Zizzle rolled her eyes. What she said. Tumanggo si Lizia. Hindi ito ang oras para makipagtalo, naiinip na sabi ni Rubella. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa plano ng guro. Gusto niyang yakapin ang asterisk S ni Woya Rainken Soremsia. Lizia at umalis, ako chorus, pagkatapos ay umalis sila Rubella na Taranta. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7577. Back in Chaos Temple, si Nox ay nagbuhos ng malaking halaga ng pinagmumulan ng landas sa Zirconia Path Scroll, na may pamamaraang hinahati ang Tai Chi World sa dalawa, na naghihiwalay sa Yin Fish mula sa Yang Fish. Pagkatapos, gamit ang 49 Taoisms bilang pundasyon at ang sarili niyang Taoism bilang core, lumikha siya ng 49 na makikinang na path character sa tabi ng Yin Fish na kumakatawan sa Dark World. Habang umiikot at naghugis ng halo ang mga path characters, ang mga alon ng sagradong radiation ay sumabog, na bumubuo ng makulay at kumikinang na elliptical na bola sa gitna. Nag-shift at morphed ang mga kulay sa loob ng bola. Umuungol ang mga hangin, at umuungal ang mga bagyo. Sa kalaunan, 81 elliptical na bola ang nabuo, na mabilis na umiikot sa loob ng napakalaking bola. Sa loob ng 81 bola, 365 maliliit na bola ang nabuo, na gumagalaw ng dahan-dahan. Sa loob ng 365 bola, 100 beses na mas maraming bola ang nabuo, at sa loob ng mga iyon, 1,000 beses na mas maraming bola ang nabuhay, na nag-uumapo sa dagat ng mga globo. Sa paghikayat sa kanila ng Holy Path Source ni James, ang dambuhalang bola, na naglalaman ng mas maliliit na bola at isang dagat ng mas maliliit pa, ay umikot ng mabilis hanggat maaari. Umaalingaw-ngaw ang hangin, kumikidlat, at dumagundong ang kulog. Ang Zirconia Path Scroll mismo ay nanginig ng husto. Pagkatapos, ang Zereus Hosif Brush ay bumaba sa napakalaking umiikot na bola at nagsimulang magsulat. Ang unang stroke ay nagtatatag ng paglilinang, ang pangalawa ay nagtatala ng mga salita at kilos, ang ikatlo ay nagpapasya ng karma, ang ikaapat ay humahatol sa kaluluwa. Ang ikalimang stroke ay pumupuri sa maharlika, ang ika-6 ay nagbibigay ng immortalidad, ang ikapito ay kumukuha ng kayamanan, ang ika-8 panangganganak na probadensya. Pagkatapos ng 8 stroke, isinulat ni James ang karakter ng path, na kumikinang na purple golden. Ang karakter na iyon ay sumanib sa napakalaking bola, at ang kumakalat nitong enerhiya ay bumalot sa lahat. Pagkatapos, ang umiikot na bola ay unti-unting naging pula at asol, bawat kulay ay sumasakop sa kalahati ng globo. Biglang inagaw ni James ang tuktok ng Zirconia Path Scroll. Si Zymergy, na kinaroroonan ng 49 Heavens, ay biglang nakap sa umiikot na bola. Pagkatapos ay hinawakan ni James ang Zereus Hosif Brush, nagpinta ng mga kulay abong ulap sa kaliwang bahagi ng bola at sa ilalim nito. Sa loob ng landas, ang buhay ay walang katapusan. Kung wala ang landas, ang reincarnation ay naghahari. Ipinahayag ni James. Nang bawiin niya ang Zereus Hosif Brush, lumitaw ang isang modelo na may Zymergy sa ibabaw, ang bola ay sumanib sa Taoism sa gitna, at ang cycle ng reincarnation sa ibaba. Sabay-sabay, lumitaw ang isang path character. Sa itaas ng karakter ay si Zymergy, na nagtataglay ng 49 na langit. Ang dagat ng mga bola sa loob ng napakalaking bola ay naging universo na puno ng hindi mabilang na mga bituin at espasyo. Ang universo ay ang karaniwang denominator, at ang 365 na bola ay umiral sa loob nito. Ang bawat isa sa mga bowl ang iyon ay naglalaman ng 81 na bola sa loob. Sa huli, sinundan nila ang kanilang sariling mga landas, nagniningning at kumikinang na parang mga bituin. Ang huling hagod ng brush ay nagbago sa cycle ng reincarnation, kung saan ang mga kaluluwa ay natipon. Ito ay gumagana ng hiwalay sa bath.
Ito ay isang bagay na pinanday ni James ng buong lakas at supernatural powers. Ito ay isang bagong sistema na kanyang ginawa para sa mga buhay na nilalang sa Greater Realms, isang bagong mundo na may higit na detalye, espasyo, at cultivation resources kaysa sa Greater Realms. Oh, this is beautiful, boses ni Thea ang nanggaling sa likuran. Lumapit siya, mukhang tuwang-tuwa, at mahinahong sinabi ni James, ito ay isang paunang bersyon lamang, ngunit maaari nitong tahanan ang karamihan sa mga kaluluwa ng Greater Realms at bigyan sila ng tahanan. Gagawa tayo ng mga pagsasaayos kung kinakailangan. Ito ay mas malaki kaysa sa Greater Realms. Isang sabik na napatingin si Thea kay James. Kahit na ang Greater Realms na mga nabubuhay na nilalang ay kailangang mamatay ng isang beses dahil sa iyong malupit na plano, at least makapasok sila sa bagong mundong ginawa mo para sa kanila. Ito ay isang trade-off. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, nagtanong si Thea, nakapagdesisyon ka na ba ng pangalan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7578. James ay umiling. Bakit hindi ko ito pinangalanan? Thea suggested. Tumingin si James kay Thea, marahil ay medyo naiinis. Mahal, ako. Gusto mo ba ng anak o hindi? Pinisil ni Thea ang kanyang pisngi at mapaglarong nagbanta, ginawa mo ang trabaho, at mapapangalanan ko ang bagay na iyon. Hindi ba iyon isang anyo ng pag-ibig? Nagbitiw, tinanong ni James, ano ang nasa isip mo? I don't want anything that sounds stupid. Jade Mora Empire, marahas na sabi ni Thea. Halos mapasigaw si James, Thea, do we have to be so shameless? Okay, I am, but you don't have to learn that. It's not a good trait. Gusto ko ang pangalan na iyon. Binigyan ni Thea si James ng nanunuyong tingin. Gusto ko. Pinipigilan ni James ang kanyang pagkabalisa. Ngunit ang ibig kong sabihin, ito ay isang bagay na mas malaki kaysa sa Greater Realms. At gusto kong tawagin itong Jade Mora Empire. Putol ni Thea. Oo ba o oo? She gave him a look na nagsasabing, kung sasabihin mong hindi, iiyak ako. Bumigay si James. Inihampas niya ang Zoreus Hozif brush sa Yinfish, at isang sinag ng napakatalino na sagradong radiation ang bumaril sa umiikot na mga karakter ng path sa kawalan. Kasabay nito, ang lahat ng Dark World na nabubuhay na nilalang sa Yinfish ay nagsimulang makaramdam ng mabilis na pagbabago sa kanilang paligid. Nang makaalis na sila, nasa bago na sila at hindi pamilyar na mundo. Ang supernatural na kapangyarihang ito ay hindi naa-access ng sinuman. Tanging ang mga nakaunawa sa 49 na Taoism at naging Panginoon ng Health Realm ang may ganoong pribilehiyo. Pinagmamasdan ni Thea ang isang tulay na gawa sa pinagmumulan ng landas na nagdurugtong sa magkabilang gilid, nanlalaki ang mga mata. Kusang loob ba silang pupunta sa bagong sanlibutan? Nilagay ni James ang mga kamay sa likod niya. Mataimtim, sinabi niya, mayroon itong mas mahusay na mga mapagkukunan at mas hindi kilalang mga teritoryo. Ano ang maaaring mas mapang-akit para sa mga magsasaka? Tumanggaw naman si Thea. May naalala siya, tinuro niya si James. Kung mayroon kang ganitong uri ng kapangyarihan, bakit hindi mo makuha ang lahat sa Greater Realms? 3 dahilan. Itinaas ni James ang 3 daliri. USA. Ang madilim na mundo ay ang aming base ng mga operasyon, at alam namin ito. 2. Ang Tai Chi World ay nangangailangan ng kalang upang maalis ang kalawang at cancer nito. Ito rin ang paraan kung paano ko haharapin ang aking Solemnity Tribulation. 3. Ang dating anyo ng Wuya Reincarnation Soremsia ay nakatago sa Dark World's River of Time. Nagulat si Thea sa mga dahilan. Napansin din niya na walang sino man sa Doom Race ang nasa konektadong light balls, at lumingon siya. Ang Doom Race ay hindi sumasali sa Exodo. Hindi, umiling si James. May mas mahalagang misyon sila dito. Ano ito? Gustong malaman ni Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7579. James, nag-iisip ka ng isa pang malupit na ideya, hindi ba? Thea frowned. Tulad ng noong nilipol mo ang Doom Race minsan. Hindi, sagot ni James pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, itinaas ang kanyang ulo. Pupunta sila sa River of Time kasama ko para pigilan ang pasukan para hindi makatakas ang nakaraang anyo.
sa kanilang kasalukuyang antas ng kapangyarihan. Nagulat si Thea. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Inutusan ko si Wyatt na pumili ng isang grupo ng mga elite at itaas sila sa Declan Mahayanas. Isang magic circle din ang inihanda, ngunit ano? Kinakabahang tanong ni Thea. Maaaring tuluyang mawala sa kanila ang lahat ng alaala nila, kabilang ang tungkol sa kanilang sarili. Isang malalim na kunot ang nakaukit sa noo ni James. Iyon ay, kung hindi natin mapatay ang nakaraang anyo ng Wuya Reincarnation Soremsia. Kulog sa paliwanag, napaatras si Thea. Kung totoo iyon, ang mga elite ng Doom Race na magbabantay sa pasukan sa River of Time ay magdurusa ng mas masahol pa sa kamatayan. Kahit gaano pa sila kalakas, makakalimutan nila kung sino sila. Sila ay walang iba kundi mga shell ng kanilang dating sarili. Gayunpaman, alam niyang bahagi ito ng plano ng kanyang asawa, at kailangan itong gawin. Dapat may presyong babayaran kung gusto nilang sirain ang dating anyo ng Wuya Reincarnation Soremsia. Kahit na ang Lord of Health Realm na si James ay hindi maaaring paalang bisa ang halagang iyon, dahil makakaharap niya ang isang tao sa kanyang antas ng dating Lord of Health Realm. Punong-puno ng kaba ang puso ni James sa hindi pangkaraniwang reaksyon ni Thea. Inaasahan niya ang galit nito, ngunit nanatili itong tahimik. Pagkatapos, sa kabila ng nakakandadong pasukan, dumating ang sigaw ni Wyatt, "James, nasa loob ba kayo?" Ito ay apurahan. Lumabas doon sina Thea at James at tumingin sa nakalock na entrance. Mag-isa lang si Wyatt sa labas. Wala siyang team na kasama, pero mukhang nagmamadali siya. Kasama rin ba siya sa plano? Biglang tanong ni Thea. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata at, sa kahirapan at kataimtayman, ay tumango. Hindi, bakit siya? Nagpanik si Thea. Sabi mo mas pinapahalagahan mo siya. Gusto mo siyang maging best lieutenant mo. Gusto mo siyang maging pinuno. Kung isasama mo siya sa iyong plano, siya at ang karamihan sa mga elite ng Doom Race ay tapos na. Kung hindi man lang maalala ni Wyatt kung sino siya, paano siya magiging isang tenyente, lalo na ang iyong pinakamahusay? Kung gayon, ano ang punto ng pagsasanay sa kanya? Ano ang punto ng pagdaan sa napakaraming mga pag-urong upang may taas siya sa kung sino siya? I-verify ang CAPTCHA para mabasa ang nilalaman 5,533 I-verify hindi maipaliwanag ni James ang lahat ng ito ng maayos, kaya napabuntong hininga siya. Nakikita ko. Hindi makapaniwalang tumingin si Thea kay James. Ginagawa mo ito para sa iyong susunod na plano. Maaaring hindi matandaan ni Wyatt kung sino siya, ngunit mananatili ang kanyang talento at ang mapagpasyang katangiang nagising kayo ni Zesab. Siya ang magiging pinakawalang pusong tagapangasiwa ng bagong mundo. Ang isa na gagawa ng iyong Taoism ng walang tanong. Ito ang iba pang Tai Chi ng iyong bagong mundo. Mag-isa lang siya, di ba? Paglabas ni Thea, iminulat ni James ang kanyang mga mata. At sabi mo makakapili siya. Lumapit si Thea kay James. Paano siya makakapili sa sitwasyong ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,600. Thea ay nasa bingit ng panibagong galit, ngunit ikinaway ni James ang kanyang kamay at hinawakan si Wyatt. Nang makita siya, pinigilan ng galit na si Thea ang kanyang dila kahit na may gustong sabihin. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakatulala na katahimikan, mabilis na nagsalita si Wyatt, "James, nanginginig ang madilim na mundo. Nakita ko ang isang sinag ng liwanag na sumisipsip sa hindi mabilang na buhay na nilalang. Anong nangyayari?" Lumipat sila, mahinahong sagot ni James. "Kung gusto mo, ikaw at ang Doom Race ay maaaring lumipat sa bagong mundo. Mayroon itong mas maraming mapagkukunan at espasyo para sa iyo. Naglalaman din ito ng path na haantong sa Zymergy." Tumigil si Wyatt, pagkatapos ay nagtanong, "Nawawala ba ang madilim na mundo?" Huminga ng malalim si James. "Oo, at baka ako ang dahilan nito." Isang kunot ang lumitaw sa noo ni Wyatt. Dahil ba ito sa Wuya Reincarnation Soremsia? Tumango ulit si James at nilingan si Wyatt. Nagulat si Wyatt sa dilema sa mga mata ni James. "James, may problema ba? Pwede mong sabihin sa akin." Magsasalita na sana si James, pero sumigaw si Thea, "James." Parehong napalingon sa kanya sina James at Wyatt. Gusto niyang ihayag ang katotohanan ngunit napagtanto niyang hindi ito nararapat. Wala na bang ibang paraan?
Umiling si James bilang pagbibitiw. Kung gusto niyang masaksihan ng bagong mundo ang lahat ng kanyang mga Taoism at bigyan ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa Greater Realms ng bagong pag-arkila sa buhay, kailangang si Wyatt ang isa. The tense atmosphere between James and Thea didn't go unnoticed, prompting Wyatt, "What's going on with you two? We're friends. You can tell me anything. Why the heavy air? Ayaw mo ba na nakapatay ako ng tao?" Hindi iyon, James at Thea chorused. Nagsilbi lamang ito upang mas malito si Wyatt. Iniisip niya kung ano ang pinagkakaabalahan nina James at Thea. "I'll give it to you straight," sabi ni James, "hindi na makayanan ang panlulumo. Wyatt, mayroon kang dalawang pagpipilian. Isa, ikaw at ang Doomrace ay papasok sa bagong mundo at lumago hanggang sa maabot mo ang Zymergy. Pagkatapos ay makapaghanda kayong lahat para sa Lear Tribulation." Pinaikit ni Wyatt ang kanyang mga mata. "Ano ang iba pang pagpipilian?" Tumalikod si James. "Dalawa, pamunuan mo ang mga elite na sinabi ko sa iyo na pumili, at lahat kayo ay pupunta sa ilog ng panahon kasama namin." Ang pangalawang opsyon, walang pag-aalinlangan na sabi ni Wyatt. "Pag-isipan mong mabuti, Wyatt," mabilis na pagsingit ni Thea. "Ang presyo ay mas mabigat kaysa sa iyong iniisip. Higit sa lahat, mamamatay tayo." Tumawa si Wyatt. "Ang Doomrace ay isinilang upang lumaban. Hindi kami natatakot sa kamatayan." "Baka hindi ka mamatay," sabi ni James, na sinalubong ng tingin ni Wyatt. "Pero mawawala sa iyo ang lahat. Hindi mo maaalala kung sino ka." Nagulat si Wyatt. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7601. Elaborated ni James ang Lear Tribulation, na nagpapaliwanag sa banta ng Wait Arap at H's Reincarnation Soremsia. Binanggit din niya ang pagkakaroon ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga anyo ng Reincarnation Soremsia ng Wait Arapat. Napabuntong hininga si Wyatt at nagtanong, "Kaya, kung hahayaan nating maganap ang Lear Tribulation, hindi lamang ang ating lahi, kundi ang lahat ng nilalang sa Greater Realms ay isasakripisyo para sa kanyang pagbabalik. Higit pa rito, wala na tayong pagkakataong muling ipanganak. Oo, hindi lamang lahat ng nilalang ay mamamatay, ngunit ang Greater Realms ay lubos na mawawasak," tumango si James. "Nakakakilabot iyan, sobrang kabaliwan. Hindi ba siya ang Supreme Path?" "Baka siya." Umiling si James at seryosong sumagot. "Walang ganap na landas na dapat sundin. Ang kapalaran at landas ng isang tao ay dapat magpasya sa sarili niya. Ang Greater Realm at ang mga nilalang nito ay lumitaw sa pamamagitan ng natural na ebolusyon, hindi ito nilikha ng sinuman. Sinamantala lang ng Wait Arapat ang mga pangyayari at kinuha ang kontrol." Tumango si Wyatt, saka itinoon ang tingin kay James. "Kung gayon, bakit ang pagpatay sa dating anyo ng Reincarnation Soremsia ng Wait Arapat ay nagiging sanhi ng pagkawala ng ating nakaraan, na nag-iiwan sa atin na hindi alam ang sarili nating mga pagkakakilanlan? Dahil nawala sa Greater Realms ang Xyloria Taichi, na ninakaw ng Wait Arapat H's Reincarnation Soremsia sa Historial Taoism," paliwanag ni James. "Makasaysayang Taoism." Kumunat ang noo ni Wyatt. Sumingit si Thea. Ang Historial Taoism, na kilala rin bilang Wait Ara Taoism, ay naiiba sa 9 major Kairos Taoisms. Ito ay nahahati sa 3 prinsipyo: ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ang mga prinsipyong ito ay namamahala sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga anyo ng lahat ng nilalang sa Greater Realms. Unti-unting naunawaan ni Wyatt ang konsepto. Tinitigan ni James si Wyatt at mataimtim na sinabi, "Nakumpirma na ang dating anyo ng Wait Arap at H's Reincarnation Soremsia ay nakatago sa loob ng Dark World's River of Time. Ang pagpatay sa kanya ay nangangahulugan ng pagbure sa mga nakaraang anyo ng lahat ng nilalang ng Greater Realm. Gayunpaman, kung hindi ako kikilos, ang Greater Realms ay haharap sa pagkawasak sa hinaharap. Tayo ay ganap na mapapawi na parang hindi tayo umiiral. Ginamit ko ang kapangyarihan ng Supreme Path para hatiin ang Greater Realms sa dalawa. Sa ngayon, ang dating anyo ng Wait Arap at H's Reincarnation Soremsia ay hindi makakaapekto sa mga buhay na nilalang sa labas ng Dark World." Naakit ang mga mata ni Wyatt sa nabuong landas na mundong itinapon ni James sa kawalan.
Tiningnan niya ang nakakasilaw na pinagmumulan ng landas na nabuo ang isang sinag na kumukonekta sa Dark World Dam na sumisipsip ng hindi mabilang na mga nilalang ng Dark World. Gumawa ka ng pansamantalang mundo para ilipat ang mga nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo at pinaplano mong patayin ang kanyang dating anyo ng may pinakamababang pinsala. Ipinaliwanag ni James, hindi ito pansamantala, ngunit isang bagong mundo na kumukonekta sa Zymergy, pati na rin ang ikot ng buhay at kamatayan. Mula ngayon, ito ang magiging tahanan ng lahat ng nilalang ng Health Realm. Napangiti si Wyatt, kung gayon, hindi na kailangan ng mga salita. I will. Pinutol siya ni Thea. Wyatt, hayaan mo akong bantayan ang ilog ng panahon. Hindi ako apektado ng kanyang dating anyo. Bumaling kay James, idinagdag niya, kumpiyansa ako sa aking lakas at malamang na mas malakas ako kaysa sa sinumang elite na mayroon ang Doom Race. 3,675 i-verify ang CAPTCHA para mabasa ang nilalaman. 3,675 i-verify na patitig si Wyatt kay Thea dahil sa gulat. Tumingin si James sa kanya at sinabing, sa tingin mo ba hindi ko pa ito napag-isipan noon? Sa totoo lang, naisipan ko pang ipadala ang mga anak natin. Natigilan si Thea sa sinabi niya. Nagulat si Wyatt, sinubukang makialam. James, nagpa siya akong huwag na dahil hindi ko pa naiisip ang papel mo sa Lear Tribulation. Isa kang mahalagang piraso. Samantala, pinadala ko na si Jacopo para subaybayan si Goyo. Siya lang ang may kakayahang harapin ang kasalukuyang anyo ng Wait Arap at HS Reincarnation Soremsia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,602. Si Noel, Winnie, at Zaint ay nangunguna sa mga tropa sa isang matinding labanan sa Forlatland at hindi sila makakaalis ngayon. Sa Great Historial Land, ang pinakaangkop na kandidato ay si Zizzle. Isinasaalang-alang ko siya, ngunit, tinitigan ni Wyatt si James ng may determinasyon at sinabing, no buts, James. Men should handle these matters. Frankly, I'm not even afraid of death, so what's the harm in losing my past? There's nothing worth remembering anyway. I might be happy without those memories, not knowing who I was. Ikaw ang tagapamahala ng Health Realm at nagtataglay ng mga kapangyarihan na lumalampas sa Greater Realms, na nagbibigay daan sa iyong lumikha ng mga bagong mundo. Wala kang dahilan para alalahanin ang mga naninirahan sa Greater Realms dahil madali para sa iyo na lumikha ng bagong buhay sa isang bagong mundo. Napangiti ng mahina si James sa kanyang sinabi. Pinindot ni Wyatt, ngunit hindi mo piniling talikuran ang Greater Realms, bumalik ka bilang Supreme Path para iligtas kami. Lubos kaming pinagpala na mayroon ka. Paano ako maninindigan habang marami kang ginagawa para sa amin? Nang hindi naghihintay ng tugon, itinuro niya ang labas ng bulwagan at sinabi, ang 200,000 elite na nasa itaas ng 7th Zyklon rank na hiniling mo ay naghihintay na sa labas para sa iyong mga order. Lumuhad siya sa isang tuhod. Ikinulong ang kanyang mga kamay sa harap ni James. Paglilingkuran kita ng aking buhay, Supreme Path. Nang makita ang resolusyon ni Wyatt, ipinikit ni James ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa integridad at katapatan ni Wyatt, alam ni James na hinding-hindi tatanggi si Wyatt na tumulong, kahit na hindi nauunawaan ang mga dahilan at kahihinatnan. Gayunpaman, naantig siya sa kanyang walang pag-aalinlangang pagtanggap. Biglang sumingit si Thea. May isa pang paraan. Naaalala mo ba ang memory inscription na ibinigay ko sa iyo? James nodded. Alam kong gusto mong imongkahi na tipunin si Wyatt at ang 200,000 elite na inscription sa memorya. Thea elaborated. Oo, kaya kahit mawala ang kanilang nakaraan, mababawi pa rin nila ang kanilang mga alaala mula sa mga inscription. Pinutol siya ni James. Masyadong walang kamuwang-muwang. Noon, ang pamamaraang ito ay kapaki-pakinabang. Gayunpaman, sa ating kasalukuyang antas ng paglilinang at lakas ng ating mga kalaban, ito ay hindi epektibo na malapit nang mawala ang kanilang mga alaala at lahat ng bagay mula sa kanilang nakaraan. Natigilan si Thea sa revelasyon. Tumayo si Wyatt at sinabing, don't worry. We're ready and have no regrets. At James instructed, sabihin sa kanila ang mga kahihinatnan. Ang mga taong hindi payag ay maaaring pumili ng hindi at maaaring pumasok sa bagong mundo kasama ang iba pang mga dooms. Nagulat, nagtanong si Wyatt, kailangan ba iyon?
Matigas na sabi ni James, huwag mong itago sa kanila. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang nakaraan. Mahirap sumuko, at dapat nating igalang ang kanilang desisyon. Kung hindi, tayo ay magiging walang kahihiyan gaya ng Waitara Patel. Bukod dito, ang silang formation na ituturo ko ay mangangailangan ng hindi matitinag na kalooban upang pigilan ang nakaraang anyo ng Waitara Path mula sa pagtakas. Huminga ng malalim si Wyatt, saka umalis sa formation. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7603. Wyatt ay nagbigay ng tame time na talumpati sa labas ng bulwagan. Wala ni isa man sa 200,000 elite na sundalo mula sa Dooms ang umindayog sa kabila ng pag-unawa sa malalang kahihinatnan na kanilang kinaharap. Lumabas sina James at Thea sa bulwagan, na itinoon ang kanilang mga mata sa maselang nakaayos na hanay ng 200,000 tropa. Kailangan lang natin ng 20,000 tao. Magiging boon para sa bastard na iyon kung marami pa ang pupunta. Bibigyan ko ang lahat ng mas maraming oras upang pag-isipan ito at magpasya bago matapos ang paglipat sa bagong mundo. Sana handa na ang mga pipiliin na pumunta sa pagbukas ko ng River of Time. Pagkatapos magsalita, tinawag ni James ang isang Supreme Lotus at tumalon dito. Umupo siya at pumikit, naghahanda para sa kanilang paparating na diskarte. Ang pagkakaroon ng pag-unawa sa 49 Taoisms, siya ay bihasa sa ilog ng panahon, at ang kanyang kaalaman ay katulad ng sa Waitara Path. Sa pagkilala na ang Reincarnation Sorumsia ng Waitara Path sa nakaraan nitong anyo ay naninirahan sa Dark World's River of Time, kailangan niyang hatiin ito alinsunod sa partition ng Dark World at pagkatapos ay i-seal ito para matrap ang Waitara Path. Samantala, nilapitan ni Thea si Wyatt at inutusan, gawin ang sinasabi niya at magtipon lamang ng 20,000 tropa. Huminga ng malalim si Wyatt at sumigaw, susunod tayo sa utos ni Emperor Caden. Mula sa 200,000, 20,000 lamang ang magsasagawa ng misyon na ito. Sa grupo ng 10, mag-usap kayo at pumili ng isang tao lamang. Gumamit ka man ng bato, papel, gunting o anumang iba pang paraan, mananatili rito ang sino mang magboluntaryo o mapili. Ang mga hindi napili, magpatuloy sa liwanag na portal sa kawalan at hanapin ang iyong mga pagpapala sa bagong mundo. Isang kaguluhan ang sumabog sa 200,000 elite na sundalo. Bilang mga miyembro ng Doom Race, sila ay mga natural na mandirigma, ang cream of the crop. Inaasahan ang pagtugon sa qualification threshold para lumahok sa laban. Gayunpaman, ang mga ipinadala sa misyon ay malamang na mga sakripisyo, ngunit hindi man lang sila pinahintulutang magbigay ng kontribusyong iyon. Sa kabila ng kanilang pag-ungol, iginagalang nila ang awtoridad ni Wyatt at sinimulan nilang matukoy kung sino ang mananatili sa iba't ibang paraan. Ang mga naalis ay lumipad sa kawalan, patungo sa light portal. Biglang, isang banner light ang mabilis na bumaba mula sa kawalan, na naging 4 sa tabi ni Thea at Wyatt. Bakit hindi ka pa umaalis? Nagulat na tanong ni Wyatt. Wala ka pa rin ba dito? Sagot ni 4, inilibot ang kanyang mga mata. Pagkatapos, ngumiti siya kay Thea at sinabing, I need a favor. Hindi, mariing tanggi ni Thea. Natigilan si 4. Wala pa akong sinasabi. Tumingin sa kanya si Thea at nag-cross arms. Hindi ako papayag sa anumang pabor mula sa iyo. Magtungo ka agad sa bagong mundo, o ang iyong magagandang asawa at mga asawa ay maaga. Wyatt interrupted, Hoy, hey. Tahan na. Bakit kailangan mo akong sir-an? I'm just trying to make a point, sabi ni 4, na binalik ang tingin kay Thea. Pakiusap, tulungan mo akong maglagay ng isang salita. Mas magiging epektibo ito na magmumula sa iyo. Nagdilim ang mukha ni Thea. Dahil alam mo ang iyong katayuan, dapat mong maunawaan ang iyong mga responsibilidad, 4. Itigil ang pagiging napakatagal at pumunta sa bagong mundo. Kailangan nila ng isang powerhouse na tulad mo upang protektahan ito. Pagtalikod ni Thea para umalis, biglang lumuhad si 4. Nagulat si Thea at biglang umikot. Anong ginagawa mo? I've never asked you for anything, ni hindi ako lumuhad kay James. Please give me this request. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7604. Narinig ang tame time na pakiusap ni 4, walang magawa si Thea. Alam mo ba kung ano ang kakaharapin natin? Seryosong sagot ni 4, I do.
I overheard everything while Wyatt was briefing his troops. Bagamat medyo makulat at matako ako, pagdating dito, mapagkakatiwalaan ako, tulad ng kahit sino sa aming mga kaibigan. Lahat ng mayroon ako ngayon, utang ko sa amo. Kung wala siya, napahamak ako, at matagal nang nakakalat ang kaluluwa ko. Isinasapanganib niya ang lahat para sa kapakanan ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Maaaring hindi ako kasing bayanihan niya, ngunit handa akong tumayo sa tabi niya at gawin ang aking bahagi, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng aking buhay. Napatingin si Thea sa determinadong mukha ni Quattro, nag-aalangan na magsalita. Biglang tumawa si Wyatt. Hindi ko inaasahan na magiging matapang ka kapag mahalaga, Piggy. Sinaway ni Thea si Wyatt. Enough with the jokes. He's a fool, but you should know better. Ipinagmamalaki ni Quattro, I'm quite sensible. James put a lot of effort to training Wyatt, intending for him to make great contributions and eventually lead the new world. Ngunit mas malalim ang ugnayan ko kay James kaysa sa kanya. Ang bagong mundo ang magiging bagong tahanan ko rin, at kailangan kong mag-ambag para kumita ang aking lugar. Merito, baliw ka ba? Ano ang isang lugar pagdating sa halaga ng pagkawala ng iyong nakaraan at pagkakakilanlan? Si Quattro ay mas matalino kaysa sa kanyang ipinakita. Wyatt at Thea were rendered speechless. Samantala, dahan-daang nagmulat ng mga mata si James, na naka-cross-leg sa Supreme Lotus. Sa likuran niya, isang lumalawak na bola ng makulay na liwanag ang nagsimulang tumubo. Bigla niyang sinabi, kung gusto niyang umalis, hayaan mo siya. Ikinagulat ni James sina Wyatt at Thea. Mabilis na tumayo si Quattro, natutuwang tumatawa, salamat, James. Ang paghanga ko sa iyo ay. Bago siya makatapos, hinawakan siya ni James at hinayla sa lumalawak na bola ng makulay na tanong ni James, handa na ba ang lahat? Oo, ang 20,000 napiling elite mula sa Dooms ay tumugon ng sabay-sabay mula sa ibaba. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, winalis ni James ang 20,000 elite sa bola ng makukulay na liwanag gamit ang kanyang pinagmumulan ng landas. Pagkatapos, binawi niya ang kanyang mga kamay, at ang Zirconia Path Scroll mula sa Chaos Temple at ang bagong mundo ay lumipad patungo sa kanyang palad. Kaagad, ang liwanag na tumakip sa madilim na mundo ay naglaho. Lumipad sina Thea at Wyatt para harapin si James. Kahit na hindi mabilang ang mga bagay na sasabihin nila, nanatili silang tahimik. Pumasok muna tayo sa River of Time, then make arrangement after, bilin ni James. Kinuha niya sina Thea at Wyatt, pinasok niya ang makukulay na light ball sa likod. Ang makulay na liwanag na bola ay kumikinang ng maliwanag bago nawala sa kawalan. Ang madilim na mundo ay ganap na walang laman at wala ng anumang buhay na nilalang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7605. Ang eksena sa gilid ng Forlatland ng Greater Realms ay magulo at marahas. Napuno ng mga hiyawan ang hangin, pinawi ng mga watawat ang araw, ang mga espiritong hayop ay umungal, ang mga bundok ay tumakbo, at ang kapaligiran ay kumaluskaw sa aura ng hindi mabilang na mga mahiwagang kapangyarihan at ang ningning ng mga artifact at super artifact. Isa itong napakalaking eksena sa digmaan. Ang Jade Mora Empire at ang Path Guardian Alliance ay nakalok sa pinakamapangwasak at hindi pa nagagawang digmaan, lahat para sa kontrol ng Forlatland. Lahat ng nilalang mula sa Yuriswan Zalem rank hanggang sa Declan Mahayana ay kasangkot. Hindi tulad ng mga nakaraang digmaan, ang isang ito ay nagsasangkot ng walang pinipiling pag-atake at pagpatay anuman ang antas ng paglilinang. Bilang resulta, ang mga malalaking powerhouse ay papatayin ang daan-daang milyong mga nilalang na nasa mababang lupain sa isang iglap. Ang kalupitan ay mas masahol pa sa purgatorio. Ang digmaan ay nagbunga ng walang makabuluhang resulta sa kabila ng 12 ng mga panahon ng matinding labanan sa malawak na kawalan sa labas ng Forlatland. Tumaas ang pagpatay, at mahigit 70% ng mga nilalang ng Greater Realms ang namatay. Gayunpaman, ang lupain ng Forlat ay nanatiling hindi malulutas at matatag pa rin sa ilalim ng kontrol ng Imperyong Jade Mora. Sa base camp ng Path Guardian Alliance, ang pinuno, ang gobernador ng Yang, na nagpapanggap bilang si James, ay nagngangalit sa galit at pagkabigo. Siya ay nasa isang katulad na sitwasyon ng hindi mabilang na beses sa paglipas ng mga taon, kahit na pumatay ng libu-libong mga sect master sa kanyang galit,
ngunit ang mga pagtaas ng tubig ay hindi kailanman naging pabor sa kanya. Sa kabila ng pag-concentrate ng lahat ng mga elite na sundalo at sekta ng Greater Realms, ang Pathguardian Alliance sa ilalim ng kanyang pamumuno ay mas mababa pa rin sa Jade Mora Empire, na tila nahihirapan sa ibabaw. Ang tatlong Mahayana Army sa ilalim ng kanyang utos ay sinadya upang maging trump card para sa pag-atake sa Forlat Land. Gayunpaman, nalabanan silang lahat ng imperyo ng Jade Mora. Ang Zeklan Army, na pinamumunuan ni Wera, ay dinurog ng Zirion Dragon Army ng Adair at Zacia mula sa Jade Mora Empire. Nakaharap sila ng mabibigat na casualty at muntik ng mapuksa. Net ang hukbong Xerxo, na pinamumunuan ni Matias, ay dapat na maging pangunahing puwersang opens iba. Gayunpaman, ito ay pinigilan, sa pamamagitan ng pinagsamang pag-atake ng Heavenly Paths, Protectors, Realm Lords, at Marshals ng Jade Mora Empire, na nagresulta sa mahigit kalahati ng mga tropa nito ang napatay at nasugatan. Isang mabigat na puwersa ng 30,000 powerhouses mula sa Jade Mora Empire, na tinulungan ng dalawang powerhouse sa Declan Mahayana rank, ang hamarang sa kanila sa Had Passage. Malubhang napinsala nila ang hukbo ng gobernador ng Yang sa isang mapagpasyang labanan na nag-iwan sa kanyang kaibuturan. Desperado, nakuha ng gobernador ng Yang ang isang grupo ng mga powerhouse mula sa Yin's Void upang magpanggap bilang Yitro Army upang patatagin ang moral ng kanyang hukbo. Wala pang 30% ng mga nilalang nauna sa ilalim ng kanyang utos ang nanatili, at ang Forlat Land ay hindi pa rin niya maabot. Magulat, isang figure ang sumugod sa bulwagan, lumuhad sa isang tuhod. Emperor Kaidan, ang Xerxo Army na pinamumunuan ni Wera ay sumuko sa kaaway. Pakiramdam ng gobernador ng Yang ay para siyang tinamaan ng kidlat. Maya-maya, isa pang nakamaskara na figure na may itim na pakpak ang sumugod at lumuhad. Si Emperor Kaidan, si Matias at ang kanyang hukbo ay sumuko na sa kaaway. Dahil sa pagkabigla sa mga ulat na ito, napaatras ang gobernador ng Yang, ganap na natigilan sa biglaang pagliko ng mga pangyayari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7606. Ang mga kasawian ay hindi dumarating ng mag-isa. Ang pagsukol ni Wera at Matias ay isang mapang wasak na dagok sa gobernador ng Yang. Bago pa niya mailabas ang galit, may isa pang babaeng nakamaskara ang sumugod at bumagsak sa paanan niya. Pagtingin sa ibaba, ang gobernador ng Yang ay nagulat nang makita ang babae na puno ng dugo at malubhang nasugatan. Emperor Kaidan, grabe, dalawang mahiwagang powerhouse ang kumidnap kay Maxine. Ang gobernador ng Yang ay sumabog na parang bulkan, na hinayla ang dagwang babae. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Nag-iwan ako ng higit sa 100 powerhouse sa Soma Declan rank kay Maxine. Paano siya makidnap? Sa pagharap sa galit ng gobernador ng Yang, ang babae ay nagmamadaling nagpaliwanag, ang dalawang mahiwagang powerhouse na iyon ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan at mapagpasyahan. Agad nilang pinatay ang 18 powerhouse sa Soma Declan rank na natitira upang bantayan siya. Sinubukan kong pigilan sila pero hindi ko makayanan kahit isang galaw. Ang mga pisngi ng gobernador ng Yang ay kumaibot, at ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding galit. Sino sila? Nagpakilala ba sila? Nagmamadaling umiling ang babae. Hindi. Ang alam ko lang ay lalaki at babae iyon. Parehong napakalakas. Walang silbi. Hindi na siya hinintay ng gobernador ng Yang na matapos at hinampes siya ng palad nito, na naging sanhi ng kanyang pagsabog. Sa sumunod na sandali, napuno ng ambon ng dugo ang silid. Nanginginig sa takot ang dalawang nilalang na nakasuot ng itim na nakaluhod sa lupa. Mula nang bumalik si Emperor Kaidan, tila iba siya sa maalamat na figure na kilala nila. Siya ay brutal, malupit, at walang prinsipyo, pinapatay kahit ang makapangyarihang mga nilalang sa kalooban. Nagsimula na silang magduda kung siya ba ang tunay na Emperador Kaidan. Sa sandaling iyon, naikuyom ng gobernador ng Yang ang kanyang mga kamao sa galit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagngangalit siya at sinabing, mukhang magagamit lang natin ang hukbo ng Yin's Void. Dapat akong pumasok sa Forlat Land kahit anong mangyari. Maging si Truett, Rebella, o ang kanilang Chancellor, lahat sila ay magiging mga patay na kaluluwa sa ilalim ng aking espada. Lumingon ang gobernador ng Yang at itinuro ang dalawang nilalang na nakasuot ng itim na nakaluhod sa lupa. Pumunta ka at ihatid ka agad ang aking mga order.
Lahat ng Legion sa frontline ay titigil sa pag-atake, bumalik sa kanilang mga base, at hintayin ang susunod na utos. Ang mga nilalang na nakaitim na nakadamit ay nagmamadaling tumango at nagmamadaling umalis. Mukhang kailangang kumilos si Lord Goyo, galit na sabi ng gobernador ng Yang. I doubt na makakatagal pa ang mga subordinate mo, James. Biglang umalangaw-ngaw ang isang guwang at sagradong boses sa bulwagan. Mga tanga, itigil mo agad ang pag-atake. Nahulog ka sa bitag ni James. Ang gobernador ng Yang, na puno ng sama ng loob, ay sumimangot. Agad niyang iniskan ang paligid ngunit hindi niya mahanap ang pinanggalingan ng tunog gamit ang kanyang Zen. Noon lang, isang flash ng purple gold light ang nagliwanag sa lugar sa likod niya. Isang misteryoso, malakas na lalaki na nakasuot ng itim na damit, natatakpan ang mukha na tanging mata lang ang nakalabas, biglang lumitaw. Nang lumingon ang gobernador ng Yang, halos mahulog siya sa takot, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7607. Sino ka? Ang gobernador ng Yang, na nanambalik ang kanyang katinoan, ay maingat na itinuro ang misteryosong lalaki. Ngumisi ang misteryosong lalaki. Ang ganda ng disguise mo, pero sayang ang itsura niya pero hindi ang pagkatao niya. Masyadong clumsy ang pakulo ni Goyo. Tumitig ang gobernador ng Yang, nagulat. Sino ang misteryosong lalaki na ito? Paano niya nasasabi sa isang sulyap na isa akong impostor? Higit sa lahat, nakalusot siya sa bulwagan na ito na binabantayan ng walang nakakapansin at lumabas sa likuran ko ng walang ingay. Maliwanag, ang kanyang lakas at paglilinang ay higit na nakahihigit. Pinaikit ng misteryosong lalaki ang kanyang mga mata. Hindi mahalaga kung sino ako. Itigil ka agad ang mga pag-atake. Iurong ang lahat ng iyong tropa sa Greater Realms. Tumutok sa paghikayat sa pagpaparami at pag-iipon ng espiritual na providence. Iyon ang dapat mong gawin. Ang mga pisngi ng gobernador ng Yang ay kumaibot. Hindi rin kita kilala, kaya bakit ako makikinig, ha? Bago pa siya makatapos, biglang itinaas ng misteryosong lalaki ang kanyang kamay, ipinakita ang isang token na kumikinang na may lilang liwanag. Nang makita ng gobernador ng Yang ang makukulay na salitang Landes, sa token, nagulat siya at nagmamadaling lumuhad ng may kabog. Pagbati, Path Envoy. Inalis ng misteryosong lalaki ang token at malamig na sinabi, panahon na para isagawa ang utos ng landas. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, ang gobernador ng Yang ay nagmamadaling itinaas ang kanyang ulo. Upang sakupin ang James's Forlatland, nawalan na tayo ng 70% ng mga powerhouse ng Greater Realm. Gayunpaman, masisiguro kung ang mga puwersa ni James ay nasa kanilang limitasyon. Kung bibigyan mo ako ng isa pang grupo ng mga elite, maaari kong makuha ang Forlatland sa lalong madaling panahon at putulin ang kanyang. Bang! Ang misteryosong lalaki ay nagpakawala ng isang banal na liwanag, na nagpatambo sa gobernador ng Yang sa lupa. Tanga ka, nawalan ka na ng 70% ng iyong puwersa at hindi mo pa rin nasakop ang Forlatland. Gayunpaman, nagpumilit ka. Gusto mo bang mawala ang lahat bago mo simulan ang paggamit ng iyong utak? Ang gobernador ng Yang ay dumura ng isang subo ng dugo at umakyat sa kanyang mga paa. Patuloy na saway sa kanya ng misteryosong lalaki. I already told you this is James's trap. Matagal ka na bang nagpapanggap bilang James na akala mo ikaw na siya ngayon? Hinaplos ng gobernador ng Yang ang kanyang pisngi at sinabing, hindi ko maintindihan. Ano ang mali sa pagnanais na sirain ang kanyang pinakamalaking suporta? Hinawakan ng misteryosong lalaki ang kanyang collar at same time na sinabi, syempre, mali. Ang layunin ni James ay pilitin ang reincarnation ng Waitara Path, Soremsia, na magpakita sa halaga ng pagkamatay ng lahat ng mga nilalang ng Greater Realms. Inalis niya ang laman ng mundo at pumasok sa ilog ng para hanapin ang dating anyo ng Waitara Path. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7608. The Mysterious Man released the Young Governor. Wala akong intensyon na magbunyag pa. Hindi ka karapat-dapat na malaman ang iba. Utusin mo ang iyong mga tropa na umatras ka agad, o dudurugin ko ang iyong kaluluwa, na haad lang sa anumang pagkakataon ng muling pagkakatawang tao. Napabuntong hininga sa takot ang gobernador ng Yang at nagmamadaling lumabas para personal na ihatid ang utos.
Biglang gumuho ang bulwagan kung saan nakatayo ang misteryosong lalaki. Di nagtagal, isang nagniningning na amethyst gold light ang sumiklab, at isang magandang babae ang lumitaw sa ibabaw ng mga guho. Nakasuot ng puting damit na may belo sa kanyang mukha, ang kanyang mahaba at umaagos na buhok ay sumasayaw sa hangin, na nagpapalabas ng isang kaakit-akit na aura. Umikot siya sa paligid, nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag na tumatak sa mga nilalang ng daan-daang nakapalibot na universo. Sa susunod na sandali, ang mga universo na iyon ay nagkawatak-watak sa mga fragment. Kaagad pagkatapos, ang misteryosong lalaki, na inilibing sa ilalim ng mga labi, ay lumundag sa kawalan. Nang makita niya ang babaeng nakaputi, nagulat siya. Binati ng babae, "Long time no see, Ian Daniger." Ang misteryosong lalaki, na nagngangalang Ian, ay nag-ipon at tumawa. "Dapat ba kitang tawaging Frana o Lizzie? Tawagin mo akong mama." Ikanaway ng babae ang kanyang kamay, at isa pang liwanag ang bumaba mula sa kawalan. Boom! Nabagsakan si Ian at bumagsak sa mga guho ng malakas na putok, na naging sanhi ng pagtaas ng makapal na alikabok. Dumura siya ng isang subo ng dugo at lumabas na may gulat na ekspresyon. "Ikaw, nasa iyo ang Kylo Rose Supreme Scepter. Ikaw si Frana." Humalaklak ang babae. "Napanatili mo ang iyong mga alaala kahit na pagkatapos na muling magkatawang tao sa Wait Arapath." Galit na galit si Ian. "Ikaw." Ngumiti ang babae kay Ian at nginisyan, "You show up knowing I'm in the greater realms. It seems the Wait Arapath doesn't value you highly. Bilang isang sakripisyo, hindi mo ginagampanan ng maayos ang iyong tungkulin." Biglang nagangat ng ulo si Ian at tumawa. "You have the Kylo Rose Supreme Scepter. Alam kong hindi ako kalaban mo. But killing me would be futile. I've already delivered the Wait Arapath H's decree. James, who you had high hopes for, has entered the river of time, believes he is wise." Baka hindi na siya bumalik. Biglang nagangat ng ulo si Ian at tumawa. "You have the Kylo Rose Supreme Scepter. Alam kong hindi ako kalaban mo. But killing me would be futile. I've already delivered the Wait Arapath H's decree. James, who you had high hopes for, has entered the river of time, believes he is wise." Baka hindi na siya bumalik. Nagbigay ka ng labis na pagsisikap sa pagsasaayos ng planong ito, ngunit hindi ito natuloy. Hindi mo mapipigilan ang Lear Tribulation. Itinuro niya ang kanyang mga daliri sa babae at mabangis na sinabi, "Kahit nasa Kylo Rose Supreme Scepter, wala ka. Hindi maprotektahan ang Destiny Sect o makatakas sa iyong kapahamakan. Natutuwa akong makita ang miserableng kapalaran na naghihintay sa Kylo Rose Supreme of the Destiny Sect." Matapos marinig ang kanyang mga salita, nanatiling kalmado ang babae, na parang nanonood ng isang payaso. Sa sandaling iyon, isa pang amethyst gold light ang tumagos sa kawalan, na sinamahan ng isang kaakit-akit na himig, at dumapo sa likod ni Ian. Napalingon si Ian, nagulat. Ikaw ay nabuhay na maguli." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7609. Matahimik na ngumiti ang huli at iwinagayway ang kanyang kamay, at ang malambing na musika ay umalingaw sa kawalan, na nanggagaling sa mga tunog ng kalikasan. Nanginginig si Ian, pakiramdam niya ay unti-unting hinihila ang kanyang kaluluwa sa musika. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, at ang isang magaan na kalasag na binubuo ng Waltraud power ay agad na bumalot sa kanyang buong katawan. "Yaretzi, nagre-rebelde ka rin ba?" Humagalpak ng tawa si Lizzie. "Iniisip ninyong lahat na ang Yaretzi ay ang tunog lamang na lumikha ng Health Realm, ngunit hindi mo alam na siya rin ang soul host ng buong Health Realm. Ian, ang paglaban ay walang saysay. Sa akin dito, ang iyong katawan ay hindi mabubuhay, at sa Yaretzi dito, ang iyong kaluluwa ay hindi makakatakas." Nang marinig ito ni Ian, naramdaman ni Ian na ang kanyang magaan na kalasag ay nadudurog ng walang humpay na ritmo ng musika. Ang kanyang kaluluwa ay mabilis na naglalaho at pilit na hinihila. Pumasok ang takot. Hindi siya natatakot sa kamatayan dahil maaari siyang mabuhay muli hanggat babalik ang Wait Arapath. Gayunpaman, kung kontrolado ang kanyang kaluluwa, maaaring kunin ni Frana at Yaretzi ang mahahalagang impormasyon tungkol sa reincarnation soremsia ng Wait Arapath. Habang kontrolado pa rin ang kanyang katawan ay biglang tinampol ni Ian ang kanyang noo. "Paprotektahan kita,
Wait Arapat! Sumigaw si Lizzie, malapit na niyang sirain ang sarili. Ang sumunod na sandali, na sinasabayan ng mabilis na ritmo ng kawalan, isang napakalaking kampana na binubuo ng hindi mabilang na mga musikal na nota ay bumaba ng malakas, naganap na nakapaloob kay Ian. Kaagad pagkatapos, isang dumadagandong na dagandong ang nagmula sa kampana, na naging sanhi ng matinding panginginig at naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Mabilis na lumitaw sina Lizzie at Yaretzi sa tabi ng kampana. Nakatingin sa lumilipad na alikabok na kumakalat sa loob, sabay-sabay silang napabuntong hininga. Napabuntong hininga si Lizzie. Siya ay mabangis at matigas ang ulo, tulad ng inaasahan ng isa mula sa pinagkakatiwalaan ng Wait Arapat. Tumingin si Yaretzi kay Lizzie at nagtanong, maaari akong mangolekta ng mga kaluluwa, ngunit hindi ko maaaring pagsamasamahin ang mga pira-pirasong kaluluwa. Ano ang dapat kong gawin? Mataimtim na sinabi ni Lizzie, keep the seal and wait for my return. Si Ian lang ang clone natin para mahanap ang kasalukuyang anyo ng Wait Arapat. Hindi pa tayo pwedeng sumuko. Hindi masyadong nagsalita si Yaretzi bagkus ay pinitik niya ang kanyang mga kamay. Isang nakakasilaw na amethyst gold musical note ang agad na binalot sa kampana. Sa gitna ng hagong, unti-unting natabunan ng mga bundok ang kampana. Ang lugar ay naging isa pang adventurous na lugar para sa Greater Realms, beings. Sina Yaretzi at Lizzie ay pumailan lang sa kawalan. Pinanangkitan ni Lizzie ang umaatres na hukbo ng Path Guardian Alliance. Nagtanong si Yaretzi, gusto mo ba silang patayin? Umiling si Lizzie. According to James's wishes, we've already saved 70% of the Greater Realms beings. He has not freed up his hands yet. Let's allow the Wait Arapat H's present form to hold on to some hope. Tahimik na tumango si Yaretzi. Narinig niya ang sinabi ni Ian at Lizzie kanina at nag-aalala na baka mahulog si James sa bitag, ngunit ayaw ng Kylo Rose Supreme na magbahagi ng karagdagang impormasyon. Biglang sinabi ni Lizzie, dahil ang digmaan sa Greater Realms ay pansamantalang natapos, hindi gaanong saysay para sa iyo na manatili. Paano kung? Biglang naputol si Yaretzi. Gusto kong pumasok sa River of Time. Sa sandaling natigilan, unti-unting naunawaan ni Lizzie ang kanyang layunin at ngumiti. Ang gobernador ng Yin ang tagapagligtas sa akin at sa aking anak. Ngayong si James ang pinuno ng Health Realm, kumbinsido ako sa kanyang Taoismo at lubos na iginagalang siya. Kung ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7610. Lizzie ay hamarang kay Yaretzi at tinulungan siyang tumayo. Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin, ngunit huwag kalimutan na ipinagkatiwala sa iyo ni James ang pagprotekta sa mga buhay na nilalang ng Greater Realms. Madali niyang nawasak ang Greater Realms at pinilit na alisin ang tatlong anyo ng Reincarnation Sorumsia ng Wait Arapat. Huminga ng malalim si Yaretzi. Patuloy ni Lizzie, iminumungkahi ko na pumasok ka sa bagong mundo kung gusto mo talagang tumulong. Kailangan nila ng isang makapangyarihang Diyos para protektahan sila. Bukod dito, ang mga kaluluwang nakalap mo ay nangangailangan din ng tahanan. Ibalik ang kanilang mga katawan sa lalong madaling panahon upang makapagsimula silang muli sa bagong mundo. Magiging sulit ang effort ninyo ni James. Matapos matigilan sandali, napabulala si Yaretzi, nasaan ang bagong mundo? Bakit hindi ko ito naramdaman? Ikanaway ni Lizzie ang Kylo Rose Supreme Scepter, at isang teleportation formation ang lumitaw sa tabi ng Yaretzi. Nang makita ito, si Yaretzi ay puno ng pagtataka. Ang pinagmumulan ng landas at espiritual na enerhiya na ibinubuga ng teleportation formation ay ganap na naiiba sa Greater Realms. Ito ay mas dalisay at mas puro, na nakakaintriga sa kanya upang galugarin ang bagong mundo. Sabi ni Lizzie, maraming nilalang mula sa madilim na mundo ang naroon. Isama mo ang iyong anak. Gayunpaman. Kinakabahang tanong ni Yaretzi, Huminga ng malalim si Lizzie. May gusto akong itanong sa iyo. Ang Wait Arapat ay nangangailangan ng maraming spiritual providence para makabalik. Katulad din, kung gusto ni James na makakuha ng advantage at lutisin ang Lear Tribulation, kailangan din niya ang spiritual providence. Biglang napatigil sa pagsasalita si Lizzie. Tinitigan siya ni Yaretzi, na natauhan bigla. Gusto mo bang pumasok ako sa bagong mundo at pamunuan ang mga buhay na nilalang na bumuo ng espiritual na providence para kay Emperor Kaden?
Bumantong hininga si Lizzie at sinabing, ikaw ay anak ni Taiyi at hindi itinuturing na isang mortal. Gayunpaman, ang mga naninirahan sa bagong mundo ay mga mortal. Hanggat sila ay nagpapasalamat at sumasamba kay James mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, magagamit ni James ang espiritual na providence na kanilang nabuo. Pagkatapos ng lahat, nilikha niya ang bagong mundo sa pamamagitan ng kanyang Taoismo. Natahimik ulit si Yaretzi. Walang magawang umiling si Lizzie. Kilalang kilala ko si James. Gaano man kahirap, kahit nasa harap ng kamatayan, hindi niya kailanman ituring ang mga buhay na nilalang sa Greater Realms bilang mga sakripisyo. Siya ay isang historical being at nauunawaan ang kahalagahan ng buhay. Kaya, nakikiramay siya sa kanila. Iyon ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan niya at ng Wait Arapath. Lumapit si Lizzie kay Yaretzi. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay ang Wait Arapath, isang diablo na gagawin ang lahat para makabalik. Ang pagtulong kay James ay madaragdagan ang kanyang pagkakataong manalo at matulungan ang mga buhay na nilalang sa Greater Realms na iyong naligtas. Dahil kahit ang Kylo Rose Supreme ay nagsalita, si Yaretzi ay walang dahilan para tumanggi. Matapos titigan si Lizzie saglit, biglang napaatras ng 2 hakbang si Yaretzi at magalang na yumuko. Pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa teleportation formation nang walang sinabi pa. Napabuntong hininga si Lizzie at sumigaw, tumigil ka sa paglalaro, Yusef. Bilisan mo at sundan mo ang iyong ina. Saglit na natigilan si Yusef ngunit mabilis na naging sword light at sumugod sa teleportation formation. Pagkatapos, iwinagayway ni Lizzie ang Kylo Rose Supreme Scepter at isinara ang teleportation formation. Lumingon si Lizzie at tumingin sa kawalan. Ito lang ang magagawa ko para sa iyo, James. Kailangan mong gawin ang iba. Pagkatapos ng ilang sandali na emosyonal na pag-iisip, nawala siya sa isang iglap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7611. Sa loob ng ilog ng panahon, walang tigil na kumikidlat, at ang mga karanasan ng hindi mabilang na mga nilalang ay damaloy ng walang katapusan. Ang ilog ng panahon ay parehong salaysay at isang imbakan, na kinokolekta ang mga alaala, karanasan, at nakaraan ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Para sa sino mang nilalang sa Greater Realms, hawak ng ilog na ito ang kanilang kasaysayan. Dito, matutuklasan nilang muli ang kanilang mga nakaraan at hanapin ang mga tao at pangyayari na kanilang inaasam-asam. Sa makulay na kalawakan na ito, hindi mabilang na nagniningning na mga enerhiya na sinasalubong ng mga siksik, light-speed tadpoles na parang mga cosmic shuttle, na patuloy na umaatres. Sa kabutihang palad, pinaghiwalay ni James ang madilim na mundo, na hinaharangan ito mula sa ibang bahagi ng universo. Kasabay nito, inilipat niya ang lahat ng mga naninirahan sa kanyang pinagmulang landas patungo sa bagong mundo. Dahil dito, ang ilog ng panahon ay hindi gaanong marahas, sa panimula ay pinuputol ang ugnayan sa mga karanasan, alaala, at nakaraan ng mga nabubuhay na nilalang. Nakatayo sa pasukan ng River of Time, sa wakas ay nasiyahan si James habang pinagmamasdan niya ang Supreme Confinement Formation na ginawa ng mga elite mula sa Dooms. Ang pormasayon na ito, kasama ang 49 Taoisms sa core nito at 20,000 makapangyarihang Declan Mahayana warriors na gumaganap ng kanilang mga tungkulin, ay maaaring makatiis sa reincarnation Soramsia ng Wait Arapath sa loob ng mahabang panahon. Ang tanging ikinalulungkot ay ang kapalaran ni Wyatt at ng 20,000 powerhouses. Bagamat tinulungan sila ni James na maabot ang Declan Mahayana, hindi maiiwasang mawala ang kanilang sarili sa ilog ng panahon at mapahamak. Si Wyatt, na nakatayo sa likuran ni James, ay hinimok siya, "Go, James. Ipaubaya mo ito sa amin." Naunawaan niya na pinahahalagahan ni James ang pagkakaibigan at katapatan. Sa pagkakataong iyon, tiyak na pinahihirapan ang kanyang puso sa pagkakasala, batid ang kapalaran na kanilang haharapin. Sa kabila ng pag-alam sa mga kahihinatnan, si Wyatt ay walang takot o panghihinayang. Matapos ang mahabang katahimikan, dahan-daang lumingon si James. Agad siyang natigilan nang makita ang kalmadong ngiti ni Wyatt habang nag-alok ng energy ball gamit ang 2 kamay. "Ano ito?" Kumunat ang noo ni James. Nakangiting sagot ni Wyatt, "Ito ang mga attachment ng mga lalaki natin. Inayos ko na sila isa-isa. Kasama rito ang mga asset ng lahat, kung saan nila gustong pumunta,
at ang mga taong pinapahalagahan nila. Hindi na nagtanong pa si James. Inabot niya at kinuha ang energy ball na may mabigat na puso. Siya rin, minsan ay mortal at nagkaroon ng mga tao at mga bagay na inaalagaan niya ay mahirap bitiwan. Sa makatuwid, naunawaan niya ang kanilang mga iniisip at kung bakit ipinagkatiwala nila sa kanya ang mga huling kahilingang ito. Hawak ang bola ng enerhiya sa kanyang kamay, inis kanya ang mga taong nakatayo sa paanan ng formation, isinasaulo ang kanilang mga mukha at pangalan. Pagkatapos, maingat niyang inimbak ang kanilang mga scroll ng tadhana. Pagkatapos, yumuko siya ng 90 degrees hanggang sa 20,000. Mga powerhouse, nag-aalalang sinabi ni Wyatt, anong ginagawa mo, James? Ikaw. Bago pa siya matapos magsalita, sabay-sabay na lumuhad ang mga powerhouse sa paanan ng formation. Nangangako kami ng aming katapatan sa lahi ng Doom at Emperor Kaden hanggang sa aming mga huling hininga. Nangangako kami ng aming katapatan sa lahi ng Doom at Emperor Kaden hanggang sa aming mga huling hininga. Ang kanilang nagkakaisa at malakas na sigaw ay umalangaw-ngaw sa bakanan ng ilog ng panahon, umalangaw-ngaw ng maraming beses. Iyon ang kanilang deklarasyon, lubos na nalalaman ang kanilang kapalaran. Ito rin ang kanilang huling panata, na humaharap sa kamatayan ng may dignidad at katwiran. Napakatindi at napakatindi ng kabayanihan kaya napaluha sina Thea at Quattro, na nakatayo sa malayo. Pagkatuwid, biglang lumingon si James at tinitigan si Wyatt. Ano naman ang sa iyo? Tumigil si Wyatt, saka tumawa. Ako ay isang loner at namumuhay ng simple. Kalokohan. Pinutol siya ni James. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Napawi ang ngiti ni Wyatt, pagkatapos ay game time siyang lumapit kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7612. We're close friends, right? Don't embarrass me like this. Once you're far enough, I'll give mine to you. Magsasalita pa lang si James, naramdaman niyang may bamara sa kamay niya. Sa susunod na sandali, pinulupot ni Wyatt ang kanyang braso sa leeg ni James, tumalikod, at tumawa. Ang lahi ng tao ay napakasibilisado at may magagandang tula. Mayroon ka bang anumang motibasyon upang ipadala kami sa larangan ng digmaan? Sandaling natigilan si James, ngunit mabilis na sumigaw, sa ilalim ng nagdidilim na ulap, tumataas ang mga bundok. Isang malungkot na outpost ang nakatingin sa malayong kalangitan. Sa pamamagitan ng walang katapusang mga labanan sa malupit na lupain ng disyerto, ang aming layunin ay makamit ang tagumpay, nang walang pag-urong sa aming plano. Nang marinig ang tula ni James, napatawa si Wyatt. Napakagandang tula, James. Kung gayon, dapat mong talunin ang Waitara path no matter what. Don't forget, there's no retreat in our plan. Everyone will waiting for your victory. Pagkatapos niyang magsalita, sabay-sabay na sumigaw ang mga powerhouse ng Dooms, ang layunin namin ay makamit ang tagumpay ng walang pag-urong sa aming plano. Sa gitna ng kanilang maingay at masiglang pag-awit, sina James, Thea, at Quattro ay pumasok sa ilog ng panahon ng hindi lumilingon. Kinailangan nilang pigilan ang kanilang pagnanais na tumalikod, sa takot na ang kalungkutan sa kanilang huling pagkikita ay mapawi ang kanilang moral. Si Wyatt, kasama ang 20,000 powerhouses sa likod niya, ay pinanood sina James, Thea, at Quattro habang umaalingaw-ngaw ang kanilang malalakas na kanta. Hindi nagtagal pagkatapos nilang mawala sa ilog ng oras, isang matangkad at gwapong binata na nakasuot ng itim na damit ang lumitaw sa likod ni Wyatt na may kislap ng liwanag. Tumingin siya kay Wyatt, saka tinapik ang balikat niya. Matagal nang hindi nagkita, Tio Wyatt. Nang lumingon si Wyatt, nanginginig ang kanyang mga pupil sa gulat. Noel, ikaw, bakit ka nandito? Tumawa si Noel at sumagot, teleport ako ng tatay ko dito. Naging balisa si Wyatt. Hindi ba dapat nasa Forlatland ka at nakikipaglaban sa digmaan ngayon? Kumusta ka? Napangiti si Noel ng may pagmamalaki. Nakalimutan mo ba na ang aking ama ay isang powerhouse na may madali niyang teleport ang isang tao sa pamamagitan ng pagpindot ng kanyang mga daliri? Ang pambihirang supernatural na si Paul Wyatt ay agad na tinulak si Noel. Hindi, talagang hindi. Pumunta ka. Umalis ka kaagad. Hindi ka dapat narito. Bumalik sa lupang Forlat o sa dakilang lupang pangkasaysayan.
Sumuray-suray si Noel ng ilang hakbang, saka pinatatag ang sarili. It's already too late, Uncle Wyatt. The formation has already activated. Bukod sa tatay ko, walang makakapigil dito. Natarante si Wyatt sa kanyang sinabi. Tinitigan ni Noel si Wyatt at sinabi na sa akin ng tatay ko ang lahat. Alam ko ang kahihinatnan, Tio Wyatt. Ungol ni Wyatt, kung ganoon bakit kanya pinapunta dito? Wala ba siyang tiwala sa akin at sa tropa ko? Taos-puso ang sagot ni Noel, nagkamali ka, Tio Wyatt. Hinayaan ako ng tatay ko na magdesisyon, at ako mismo ang pumili dito. Hinawakan ni Wyatt si Noel sa kanyang kwelyo at malungkot na sumigaw, alam mo kung ano ang kahihinatnan, ngunit ikaw pa rin. Mahinahong ngumiti si Noel at sinabi ng tatay ko na lahat ng nilalang sa Greater Realms ay sumasamba sa aming pamilya. Responsibilidad naming protektahan sila. Anak ako ni James, at dala ko ang pangalan ng pamilya Kaydan. Nanginginig si Wyatt, nakatingin kay Noel na nawalan ng salita. Sa huli, binitawan niya ang kanyang pagkakahawak at niyakap siya, naunawaan niya kung bakit ipinadala ni James ang kanyang anak at labis siyang humanga sa responsibilidad at katwiran ni Noel. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7613. Sa ilalim ng Asher na kalangitan, sa isang lupain na kumikinang na may kulay ng purple at ginto, ang mga rumaragasang batis ay humahagupit sa mga gumugulong na bundok at malalagang kagubatan na puno ng demonyo at espiritong mga hayop. Sa makulay na mundong ito, hindi mabilang na mga lalaki at babae ang nakaupo na naka-crossleg, nakapikit ang mga mata, nababalot ng malabong lilang liwanag na nagniningning ng katahimikan at kapayapaan. Samantala, si James, na sinamahan ni Thea at Quattro, ay nagsimulang maglakbay sa ilog ng panahon. Habang naglalakbay sila, nadulas sila sa ibang realidad, isang natatakpan ng nakakatakot na katahimikan, kung saan napalitan ng halos parang panaginip na katahimikan ang karaniwang sigawan ng tunggalian. Ang mundo ay walang mga labanan, nag-aalok ng isang malinaw at matahimik na kaibahan sa kanilang mga nakaraang kapaligiran. Napabulala si Thea, napakaraming espiritual na providence. Tiningnan ni Quattro si James at sinabing, medyo mataas ang kanilang cultivation base. Mukhang nasa itaas sila ng Declan Mahayana. Bahagyang tumango si James. Ang pinakamahina ay mga emperor, at karamihan ay mga path emperors. Nagtatakang tanong ni Thea, napakalakas nila. Kung lumabas sila sa ilog ng panahon, hindi lang ang mga nilalang ng Greater Realms, kundi maging ang mga Diyos ni Zymergy ay magiging mga langgam sa harap nila. Umiling si James. Ito ay walang silbi. Nagpalitan ng pagtataka sina Thea at Quattro. Napapikit si James at nagpaliwanag, nasa ritual rank sila. Hindi sila makakatakas o makakasira sa sarili upang mabuhay muli. Naging mga kasangkapan sila upang makabuo ng espiritual na providence para sa kawalang hanggan. Nanlaki ang mga mata ni Thea sa realisasyon, at napatikip siya ng bibig sa gulat. Sila ba ang mga puppet ng Wait Arapath? Ang salitang puppet ay nagpanginag kay Quattro. Ang mga puppet ay isang bawal para sa mga magsasaka. Kahit na ang pinakabaliw ay hindi maglalakas loob na lumikha ng mga kasuklam-suklam na bagay, takot sa backlash at kamatayan, o mas masahol pa, na nawasak ng isang hindi mapaglabanan na sakuna. Ang paggamit ng mga nilalang na nakamit ang anyo ng tao upang lumikha ng mga puppet, lalo na sa napakalaking sukat, ay isang nakakatakot na gawa. Mabilis na sinabi ni Thea, ang mga puppets ay hindi maaaring patayin. Hindi tayo maaaring magpadalos-dalos, o ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Huminga ng malalim si Quattro. Ito lang ang daan sa River of Time. Hindi natin maiiwasan. Bago pa siya makatapos, itinaas ni James ang kanyang kamay at nag-teleport kay Quattro sa kanyang espasyo. Biglang bumungad sa kanila ang isang lalaking nakasuot ng damit na naliligo ng kulay lila. Nang makita ang mukha nito ay nagulat sina Thea at James. Ang lalaki ay kamukhang kamukha ng pinuno ng Timaeus sect, si Zechary. Mabilis na isinaaktibo ni James ang kanyang Chaos Yin-Yang Eyes at kinumpirma na hindi ito disguise. Gayunpaman, mukhang hindi siya nakilala ni Zechary. Saglit niyang sinulyapan ang mga ito, saka mayabang na tumalikod. Wala akong pakialam kung saan ka nanggaling. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Masunurin mong masusundan ako, at kung makapasa ka sa mga pagsubok,
makakatanggap ka ng mga hindi inaasahang gantimpala. O lumaban ka, at papatayin kita. Magiging mga zombie kayo magpakailanman na nakulong sa River of Time. Nagpalitan ng nagtatakang tingin sina James at Thea, iniisip kung si Zachary ba talaga ang lalaking nasa harapan nila. Katangian ang kanyang mayabang na tono, ngunit tila hindi siya puppet sa ritual rank. Nasa kanya ang kanyang kaluluwa at kamalayan. Gayunpaman, ito ay kakaiba na hindi niya nakilala ang mga ito, iniwan silang nagtataka kung ang kanyang mga alaala ay nabura. Narinig mo ba ako? Lumingon si Zachary at sinaway sila. Nagpalitan ng tingin sina James at Thea pero nanatiling tahimik, bahagyang nakangiti. Humakbang pa atras si Zachary at sinabing, "How dare you ants ignore me? You must have death wishes." Sakupin sila. Ipadala ang lalaki sa Soul Extraction Hall at ang babae sa aking palasyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7614. Sa utos ni Zachary, pinalibutan ng mahigit 100 Path Emperors ang mag-asawa. Bago pa makakilos sina James at Thea, isang matangkad na babae na nakasuot ng itim na robe at belo ang sumulpot sa likod ni Zachary sa isang iglap. Utos ni Zachary, "Bakit nakatayo ka lang dyan? Kunin mo sila." Bang! Isang mahinang kalabog ang sumabad kay Zachary, natambo siya sa paanan nina James at Thea. Nagkibit balikat sina James at Thea. Kung tunay ngang si Zachary ang lalaki, tila nahuli siya sa isang kalunos-lunos na sitwasyon. Sino ang nangahas na, Si Zachary ay nagmamadaling tumayo at sasabihin ang kanyang galit. Gayunpaman, agad niyang nilunok ang kanyang mga salita nang makita ang babaeng nakaitim na nakasuot ng damit na nakatayo sa kinaroroonan niya kanina. Sa sobrang pagkagulat ay mabilis siyang lumuhad sa harapan niya. Hindi alam ng dalawang ito ang ating mga patakaran, Ms. Mathela. Kanina lang ako. Bang! Sinipa siya ni Mathela sa isang tabi, pinutol siya. Then, she approached James and Thea, her gaze flicking between them. Kayo ba ay mag-asawa, magkapatid, o magkaibigan lang? Nagkatinginan sina James at Thea at sabay na nagsalita, mag-asawa. May kakaibang tingin ang babae matapos marinig ang sagot nila. Bumalik siya kay Zachary na nakaluhod pa rin. Bingi ka ba, bulag, o simpleng basura, Zachary? Natarante sina James at Thea matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng lalaki. Si Zachary ay dating pinuno ng isang natatanging puwersa, ang Timaeus sect. Nakapagtataka, siya ay naging isang lingkod lamang pagkatapos na mabuhay muli. Napakalaking reversal iyon, nakiusap si Zachary, pakiusap, huminahon ka, Ms. Mathela. Nakulam ako, hindi na mauulit. Malamig na sinabi ni Mathela, tumahimik. Dalhin mo siya at ipadala sa Soul Extraction Hall. Sa kanyang utos, ang mga Path Emperors na nakapaligid kina James at Thea ay agad na sumulong upang sakupin si Zachary. Sa takot, si Zachary ay desperadong nagpupumiglas na kumawala at sumigaw, "Mali ako, Ms. Mathela. Hindi ko na uulitin. Naglilingkod ako kay Sir Hetsema. Wala kang karapatang parusahan ako. Ikaw." Ang ekspresyon ni James ay nagbago ng husto nang marinig na binanggit si Hetsema. Nang malapit ng kaladkarin si Zachary, sumigaw siya, "Tumigil ka." Ang kanyang biglaang intervention ay nagulat kay Mathela at sa Path Emperors. Maging si Thea ay tumingin sa kanya, lubos na naguguluhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7615. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat ng naroroon, dahan-daang nilapitan ni James si Zachary at nagtanong, "Hindi mo ba ako nakikilala?" Kumunat ang noo ni Zachary, puno ng pagkalito ang mukha. Napabuntong hininga si James, "Mukhang nakalimutan mo na ang lahat. Kung gayon, sino itong Hetsema na iyong binanggit?" Si Zachary, na humahawak sa mga dayami, ay tumugon ng malapit ng sumigaw, "Si Sire Hetsema ang pinuno ng 3 dakilang tagapagtanggol, ang pinakamalakas na pag-iral." Siya. Swoosh! Isang biglang sipol ng hangin ang pumutol sa mga salita ni Zachary. Isang flash ng purple na sword light ang dumaan sa tenga ni James, na pinutol ang ulo ni Zachary. Bumulwak ang iskarlata na dugo, at ang walang ulo niyang katawan ay bumagsak sa lupa na may malakas na kalabog. Ang buong kaganapan ay nabuksan sa isang iglap, masyadong mabilis para sa kanila na mag-react.
Nilinggan ni James si Ella na casual na binawi ang kamay na parang walang nangyari. Ang mga nakapaligid na Path Emperors ay tahimik, masyadong takot na kahit na huminga. Utos ni Ella, kayong dalawa, umalis na kayo. This is not a place for you. Kumunat ang noo ni James sa sinabi niya. Si Thea naman ay nakatingin sa kanya ng masama. Nandito tayo para maghanap ng tao. Kahit nandito ka para sa iyong honeymoon, hindi ka maaaring manatili, Ella interrupted, meeting Thea's gaze with an intensity that sparked a silent battle between the two beautiful women. Property belongs to Envol, D.R., Ama, Org. Nang mapanood ang kanilang paghaharap, mahinang umubo si James. Naputol ang titig ng dalawang babae at tumalikod. Umalis ka na, dalawa, giit ni Ella, pagkatapos ay lumingon sa isang lugar para sa iyo. Paalisan ang aming mga bisita. Content STN, Swovosest sa kanyang utos, pinalibutan ng mga Path Emperors sina James at Thea, ang kanilang mga tingin ay pagalit. Dahil sila ang ating mga bisita, paano tayo hindi magpapakita sa kanila ng ilang mabuting pakikitungo? Isang mahinahong boses ang umalangaw-ngaw mula sa kawalan. Nanginginig si Ella, Thea at James, at dahil sa Rebecca ay itinulak sila palabas ng lugar. Umalis ka na, at huwag ka nang babalik. Sa susunod na sandali, pumailan lang siya sa kawalan at nakipagsagupaan sa kakaibang itim na liwanag na tumagos dito. Isang malakas at dagandong na banggaan ang naganap. Lumingon sina James at Thea para makita si Ella at ang kakaibang itim na liwanag na nakasalikop sa isang matinding labanan. Ang matinding banggaan ay nagdulot ng pagkislap ng mga ilaw at mga alon ng enerhiya upang punan ang kawalan, na tila determinado silang lumaban hanggang sa kanilang kamatayan. Boom! Ang epekto ng kanilang paghaharap ay muling nagpapalayo sa kanila sa isa't isa.